Okay, good evening everyone. Thank you for joining with me tonight. I will be your host for tonight. I am Jofrin, and I would like to thank you for coming tonight and joining with us here live via Zoom. And hopefully, whatever things that we are going to present or offer to you, makita nyo po na ito po ay makabuluhan, and hopefully ito po yung sagot sa mga katanungan po ninyo, or probably ito po yung sagot sa mga panalangin na matagal na ninyo pong hinahanap na opportunity. Tonight po ay i-share po namin ang opportunity na meron po tayo dito po sa D818. Ito po yung negosyo na ginagawa po namin. Excited po kami lahat dito. Ako po personally, I've been doing this business over the past ilang taon na ba? Mga 12 or 13 years already. So, kumbaga, ito na talaga yung buhay ko. And marami po sa amin dito, mga kasama ko po dito sa negosyo na dati pong mga part-time, ngayon po nagiging full-time na rin po dahil po sa negosyo na to. Gaya din po ninyo, kami po ay nag-umpisa din pong nangarap. At alam ko po, lahat naman po tayo, bawat isa naman po sa atin ay may mga kanya-kanya pong pangarap. At whatever dreams na meron po kayo, ito lang po yung masasabi ko, panghawakan nyo po yan, ipaglaban nyo po yan, kasi balang araw magkatotoo po yan, basta tatrabahuin lang po natin lahat. Okay, so let me introduce you to our business. Now, the name of the company is D818 Premier Properties Incorporated. Yung acronym po na DPPI, hango po dito sa mahabang pangalan na po na to. Now, ang kumpanya po natin ay na-establish way back July 29, 2019, bago po ito nag-pandemic. No? So, 6 months later, pumasok yung pandemic, nagkaroon po tayo ng mga challenges, but in spite of that, we were able to surpass all of those. Okay? Now, we are registered here in Lapu-Lapu City because nandito po yung head office po natin. Although, we are already present in various places all over the Philippines. We have people in Luzon, and other parts of the Visayas, especially in Bacolod, Dumaguete, Bohol, and there are a few in Ormoc, and also in the other parts of the Mindanao. We have in Cagayan de Oro, in Butuan City, and few scattered in the Davao region. So, technically po, nationwide po tayo. Now, we are also registered dito po sa DSUD. Ito po yung regulating body ng industry na to. Ito po yung Department of, dati pong HLURB po yan. Then also, naka-register din po tayo sa BIR. So, ibig sabihin po, we are a legal company and legally paying taxes at the same time. Now, ito po yung management team ng kumpanya na to. Ito po yung nagpapatakbo sa likod ng success ng kumpanya nito. Pinangungunahan po to with no less than our managing broker na si Mr. Herminihildo B. Roylo po. Commonly, ang tawag po namin sa kanya dito ay si HBR or Sir Boy. Si Sir Boy po ay hindi lang po isang real estate broker, isa din po siyang certified public accountant. Kasama niya po sa management team nila, yours truly, ako po si Jofrin, si Juliet, si Melvin, si Rowie, at saka si Sir Ed po. Ito po lahat ay, ito po yung nag-a-administer sa kumpanya to be able to function effectively. Now, D818 po ay hinango ko po, ay kinuha ko po ang pangalan ng kumpanya nito mula po sa isang Bible verse. At ito po yun ay galing sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. At dito po sinasabi that you shall remember the Lord your God, for it is God who gives you the ability to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers as it is this day. Ito po ay nagiging mantra na rin po natin dito. Ito na rin po yung life verse natin dito sa kumpanya na to. At ito po yung pinanghahawakan natin na bawat isa po na nandito po sa kumpanya natin, naniniwala po tayo na pinagkalooban po tayo ng Diyos ng abilidad para po makapaghanap buhay at kumita. At because of our trainings and seminars na available po sa atin lahat, ito po ay unti-unti pong lalabas ang mga gift na po na yan. Okay? Now, our vision is we wanted to be recognized as the premier realty firm sa pamamagitan po ng pag-provide ng mga innovative solution,
excellent na serbisyo, na at the same time, ini-empower po natin yung mga membro po natin dito sa DPPI para ma-reach po nila yung maximum potential po nila. And in this way, we are able to honor God at the same time. Our mission, again, is to honor God in all aspect of our business sa pamagitan po ng pagbibigay ng pambihirang serbisyo po, no, sa mga kliyente na meron po tayo. Pag-maintain ng mataas na level ng professionalism at of course, no, pag-build ng mga long-term relationship sa pamamagitan po ng trust at saka transparency. And lastly, magle-leverage po tayo sa pamamagitan po ng technology para ma-deliver po natin ang pinaka-superior po na resulta sa mga serbisyo na meron po tayo. At together with that, ini-empower po natin ang mga members po natin dito sa DPPI para po ma-reach po nila ang, aside from the maximum potential, dito din po sila mag-grow in a culture of collaboration and diversity. Kasi iba-iba naman po tayo talaga dito. Our core values, no, ay na-embody po ito sa DPPI acronym po, no? Ito po yung discipline, passion, perseverance, and integrity. Our culture is actually defined by our values. So kung ano po yung nagiging kultura natin dito sa DPPI, ito po ay dahil sa mga values na to. At ito po yung mga nakikita ng mga tao or ng mga kliyente natin na siniservisyohan natin. Now, pinaka-importante sa lahat at naniniwala po ang kumpanya na ang disiplina po ay isa sa pinakamahalagang ingredient para po mag-succeed ang bawat isa po na member natin dito sa DPPI. Kung wala pong disiplina, hindi po natin ginagawa ang dapat po nating mga gagawin. Kaya po, dahil wala naman po tayo ditong employee-employee relationship, hindi naman tayo nagta-time in at nagta-time out, wala naman pong nagmo-monitor sa atin dito kung ano yung mga ginagawa natin, kaya napaka-importante po ang disiplina. Okay? Then passion. Dapat love natin ang mga ginagawa natin kasi kung hindi po natin love, hindi po natin gusto ang ginagawa po natin, ang mangyayari po, ito po yung mangyayari, no? Nakakapagod po, no? Nakakapagod po ang negosyo, nakakapagod po ang mga gawain dito kung ikaw at ako ay hindi po love ang business na to. Ganun lang po 'yan. So you've got to begin by loving the business. Then perseverance. Kailangan po talaga ang mga pagpupursige. Hindi po, wala po tayong maabot, wala po tayong marating, wala po tayong posible na ma-accomplish po dito kung hindi po tayo magpupursige. Now, dito po sa negosyo natin, dadaan po tayo sa mga sangkatutak po na mga challenges. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang po tatlo, kundi napakaraming challenges na one day, no? Ito po ay mararanasan din po ninyo bawat isa sa atin. So, kailangan talaga natin na magpupursige tayo diyan, perseverance, no? Then lastly, integrity ho. Napaka-importante po ang integrity. It's because guys, without such, no? Yan ang kumbaga, yan po yung pinaka-defining moments. Disiplinado ka nga, love mo yung trabaho mo, nagpupursige ka, but with one single mistake that you commit that concerns your integrity, lalo na po sa larangan po ng pera, lahat po ng mga imahe na meron po tayo ay wala na po yan. So, yung integrity na po na yan, make or break po yan. No? Make or break po yan. So, always remember, no, pwede tayong magkakamali sa ibang mga bagay-bagay. Pero wag lang po yung sa integridad natin. Lalo na po sa pera kasi ang mga kliyente po natin, they trust us, no? Kaya nga nakipag-transact sila sa atin because they have the trust. So, wag nating sayangin po 'yon. Okay? Now, ang industry po natin ay real estate. Now, wherever you are right now, ako I believe personally na kayo po mismo ay naka-observe po kayo kung ano po yung nangyayari sa industry. In fact, sinimulan po ito ni dating presidente po si PRRD, yung nilunsad po niya yung Build, Build, Build program. Mula po nung Build, Build, Build program,
dumami ang mga tulay, mga kalsada, mga infrastructure, gaya ng airport, seaport, at marami pang iba. At itong build program na to, ito po yung nagbigay daan para po, no, sa tinatawag natin na economic development in various places all over the Philippines. Kaya because of that, that was the starting point. Because of that, nagsimula pong nagsulputan ang mga project, pabahay, house and lot or condominiums man. Hindi lang po 'yan, may mga commercial din, may mga mall, may mga tinatawag natin na mga arcades, no? So palaki ng palaki po ang industry na to. And in fact, no, etong industry na to, kung titingnan mo on a bigger scale, ha, on a bigger scale. Dati ho nasa Cebu City lang po yung industry nakatutok. Pero ngayon po, pumupunta na po siya, here in Cebu ha, pumupunta na po siya sa Cebu North, pumupunta na rin po siya sa Cebu South, nandun na sa Balamban, sa Toledo City, at napakarami pong project na meron po ngayon na nasa probinsya. Isa lang po ang masasabi ko niyan, lumawak at lumapad po ang industry. Kaya wherever you are right now, kahit nasa Toledo City ka, alam mo, ang daming project na meron po dyan. In fact, may bagong project dyan, ang Primary Homes, that they're going to build 1,000 houses. Kaya samantalahin mo, wag kang patumpik-tumpik dyan kasi bibihira ang mga opportunity na meron po tayo ngayon dyan. No? So, in simple terms, madali lang po intindihin ang real estate. Lahat po ng bagay na nakadikit sa lupa, real estate po yan. No? Basta may lupa, at may itinayo dyan, ay nako, check na agad yan. Part po yan ng real estate business already. Now, last June 29, 2009, ang gobyerno po natin ay nag-enact po siya ng isang batas. At ito po yung batas na kahit paano po ang magre-regulate po sa industry na to. At ito po yung Real Estate Service Act of the Philippines or the Republic Act 9646. At this time, ang layunin po ng batas na to, ito ha, ang layunin ng batas na to ay mabigyan proteksyon ang mga konsumidor or ang mga bumibili or ang mga kliyente. Kasi marami din po ang mga pagkakataon na naloko din po sila. But at the same time, layunin din po ng batas na to na mabigyan ng proteksyon ang mga nagbibenta din po, yung mga sellers. Kasi marami din po sa mga sellers po natin ang mga situation na hindi rin po sila nabayaran or hindi rin po sila nakatanggap ng mga komisyon. Kaya sinabi sa batas na to na ngayon ang etong negosyo na to ay pangangasiwaan na po sa isang tinatawag natin na real estate broker. Kaya siguro sasabihin mo na sa akin ngayon ay Joe, paano yan? Hindi naman ako broker. So ang ginawa po ng industry ay nagkakaroon po siya ng mga accreditations. Yung mga developer po, meron po yung mga accreditations. So hindi po lahat ay pwedeng magbenta ng mga project na yan unless accredited ka. So may mga requirements. At dito naman po sa batas na to ay meron din po yung provision, no? Now, hindi fair naman ang batas eh. Sa section 32 ng batas na yan ng RISA law, dito po nakasaad po na ang isang kumpanya na nakaregister sa Securities and Exchange Commission ay pwede po siyang mag-engage sa isang business na real estate services as long as ang corporation na yan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay meron pong licensed real estate broker. Kaya itong provision na po na to, ito po yung nagbigay daan sa tinagurian or tinatawag natin ngayon na realty firms. Okay? So, hindi po tayo nag-iisa. Napakarami po natin, even here in Cebu, napakarami po nating realty firms po dito. Okay? So, tuloy tayo. Now, gaano ba kalaki ang negosyo na to? Kasi kung magninegosyo ako, Joe, gusto ko malaman kung itong negosyo na to pang malakihan ba talaga. Alam niyo po guys, as of 2022, kasi hindi pa po tapos ang 2023, as of 2022, ang Philippine real estate industry is already 536 billion pesos already. Ganun po siya kalaki guys ha.
536 billion pesos. And imagine that that is actually coming from 2 years, 2020 and 2021 of pandemic. But in spite of that, it still grew to a 536 billion peso industry. Ganun kalaki, guys. So how much more today, 2023, na wala na pong pandemic, 2024 na nagsibalikan na po ang mga kumpanya, then definitely itong negosyo na to ay mas malaki pa this coming 2024. Ganun po kalaki ang negosyo na to. Okay? So in short, you're banking in a big industry. Kaya kung magninegosyo ka at sisimulan at siseryosohin mo ang negosyo na to, ito lang po yung masasabi ko, kapatid. May future tayo dito. Just like the rest of us was able to enjoy the kind of income na meron po tayo ngayon, ikaw din, posible at pwede din po sa'yo. Okay? So, let's go and dive into the business. Now, how would you like to start a business with no money? Oh, yan. Alam niyo po, naniniwala po ako na marami po sa atin ay gustong mag-umpisa ng negosyo. Tama po ba? Pero ano kaya yung reason kung bakit nagdadalawang isip ka na pumasok sa negosyo? Or natatakot pumasok sa negosyo? Or probably hesitant na pumasok sa negosyo? Alam niyo po bakit na maraming tao na hindi na lang nagpatuloy dun sa desire nila na magnegosyo? Ako, I believe na ang pera is hindi po ang pinaka-main object. Ang pinaka-main object talaga is yung takot. Yung fear. Yung fear na baka papalpak, yung fear na baka hindi kakayanin, yung fear na baka hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Yun ang kadalasan. But there are also people na who are knowledgeable enough, strong enough, and determined enough, pero hindi lang po sila nakapag-umpisa kasi yung pera. But dito po sa negosyo natin, it allows you to start the business even with no money involved. Pero kailangan mo lang talaga dito siguruin na meron ka talagang pangarap. Kasi yung pangarap na yan po yung, kumbaga yan po yung fuel na meron ka para ipapatakbo mo ang negosyo na to. Yan ang pupukaw sa iyo every single day na ipaglaban ang mga dapat ipaglaban mo sa buhay. No, yung dreams na meron po tayo. Okay? So, let's dive in. What will you do when you are going to do this business? So, sige, Jeff, nandun na ako. Gusto ko na magnegosyo. Gusto ko ang real estate. Pero paano? Ano pa ba yung gagawin ko dito? Okay? Now, there are only 3 things that you are going to do. And this is what I want you to internalize. No, internalize nyo po ito. Now, number 1, ayan po, nakikita nyo po sa screen, kailangan nyo po mag-attend ng mga training at saka mga workshops. Hindi po siya posible na baliwalain po ninyo ang training at saka workshop. Alam nyo po, lahat po tayo na pumasok po dito sa real estate, on the first time, ay acceptable po yan na wala po tayong kalam-alam sa negosyo na to. But because of trainings and workshop, we are given the chance to know what are the things that needs to be done. Now, meron po tayong mga available na mga workshops na ginagawa po sa opisina po natin. This December, actually, holiday muna tayo, but magbabalik po yan sa January. Then, meron din po tayong available sa mga online. Aside from the online, aside from the face-to-face, meron din po tayong mga YouTube channel na nandoon din po yung mga training programs po natin na pwede nyo po pakinggan on your spare time. Okay? Next is, kailangan nyo po talagang mag-attend ng Project Knowledge Seminar or PKS. Alam nyo po, wala pong ibang pamamaraan para matutunan at malaman po natin ang mga detalye sa mga project na ibebenta natin except sa pamamagitan po ng Project Knowledge Seminar. May mga project knowledge seminar na ginagawa face-to-face, may mga project knowledge seminar din po na ginagawa na online. So depende na lang po sa inyo kung ano po ba yung
suitable po sa inyo. Pero my personal recommendation po ay challenge na kung available po kayo face-to-face, you go face-to-face. And the last one is project site tour. Imposible pong makabenta po tayo sa isang bagay na hindi po natin nakikita. Kailangan po talagang magkaroon ng personal or eyewitness mula po sa inyo para itong project na to ay kaya mong i-describe doon sa kliyente na nagtatanong sa iyo. Okay? So yung tatlo na yan, pabalik-balik lang po yan. No? Trainings, project knowledge seminar, project site tour, pabalik-balik lang po yan. If you are able to comply that, check na po yan. No? Gagarantiyahan ko po kayo, makakabenta talaga kayo. Okay? So, selling. Let's go to the selling part. Okay? So, ano po ba yung mga ibebenta natin? Of course, nagbebenta po tayo ng mga subdivision lots by developers. Okay? Yung mga magagandang developers like Santa Lucia at marami pa pong iba. Then you have memorial gardens. No? Mga sementeryo po, pwede po tayo dyan. House and lots, condominiums or condo hotels. So marami pong mga choices or pagpipilian ang pwede nyo pong ibenta. Okay? Now, paano po tayo dito magbenta? The good news here is that we are already adapting to the online selling. Okay? Now, nagpapasalamat po tayo sa pandemic, hindi po dahil sa coronavirus, kung hindi, dahil po sa pandemic ay natutunan at nalaman po natin na pwede palang gawin sa online ang real estate business. Dati po, when I started doing the business po, itong real estate na to, ay ginagawa po natin to pahirapan talaga eh. Magpa-flyers, minsan magsa-saturation, kakatokan ng mga bahay-bahay or opisina. So kapal mooks talaga, no? Pakapala ng mukha. Pero ngayon, sa kasagsagan po ng online selling, napakarami pong opportunity na meron po. Pwede mong gamitin yung Facebook mo, yung Instagram mo. Ngayon may TikTok pa. Then hindi lang po yan, no? Hindi lang po yan. May mga online selling website na rin po tayo dito sa real estate na available na pwede mong gamitin para ma-promote yung mga projects mo. And eventually, you will be introduced to these one by one as you go along with our business. Okay? So, napakaganda na po. May online selling na po tayo. At aside from that, meron din po tayong online training. Okay? Online selling training na ginagawa po natin sa mga offices po natin. Pangalawang bagay na gagawin nyo po dito, magbi-build po kayo ng team. Now, ito po guys, no, iset nyo lang po dito sa mind po ninyo. I-mindset nyo lang po na kailangan po nating mag-build po ng team kasi ito po yung magbibigay sa inyo ng pinaka-stable po na income. Kung gusto nyo pong lumaki ang negosyo ninyo, ito po yung advice ko sa inyo. Build your network. Build your team as large as you can. The larger your network, the larger your team, the bigger will be your income eventually. Now, huwag niyo pong isipin na hindi niyo po kaya yan. Kasi kung iisipin niyo na hindi niyo kaya, hindi niyo talaga kaya. Pero kung iisipin niyo na kaya po ninyo yan, kakayanin po ninyo yan. So everything starts with a mindset. Okay? So paano ba kayo mag-build ng team? Well, napakasimple po. Through recruitment. Okay? Through recruitment. Now may mga recruitment po tayong tumatakbo. Aside from the one, gaya nito po, ito po yung recruitment seminar. Maliban po sa Thursday at 8 p.m. na via Zoom, meron din po tayo face-to-face. In fact, tomorrow meron po eh. Sa opisina po natin, meron po tayo dito sa Lapu-Lapu 1 p.m. tomorrow. Then sa Danao City, another 1 p.m. Outside Cebu, meron din po tayo, Dumaguete, Bacolod, Cagayan de Oro, Butuan City, at marami pa pong iba. Sa Bohol is, I believe, every Wednesday po yan, no? Sa Shuttle's Best Coffee. So, in short, may available po wherever you are or kung saan man yung upline mo, tanungin mo lang siya. Okay? Pero pag wala po kayong access po dyan, ito po, no, ang online natin via Zoom at 8 p.m. every Thursday po yan. Ginagawa po natin to para matulungan po natin ang bawat isa sa atin po para makapag-build po sila ng
team po nila. Okay? Ito po yung purpose na meron po tayong recruitment seminar via Zoom. Okay? So now, let's go to the kitaan. Okay? Excited na ba po kayo? Now, dahil po, no, we want to stabilize our business, dahil po we want you to have a long-term income, gumawa po tayo ng marketing plan. Now, but prior to discussing our marketing plan, I want you to know na lahat po tayo ay tinatawag po tayo dito na property liaison specialist. For the mere reason that we are actually facilitating two parties. Una po, yung kliyente po natin and at the same time, yung developer po in which we represent in behalf of the project. Okay? So because of that, we are actually doing errands either for both parties, no, developer or for the client. So ito po yung magiging relationship, no? We have a corporate broker wherein tayo po ay registered under and working under the licenses of the corporate broker or the company. And because itong kliyente na to ay kailangan po nating i-secure, kailangan po nating i-serve, hindi po magagawa po ng kumpanya po yan kung hindi po dahil po sa inyo. Kaya po nagkakaroon po kayo ng parte or share of the commission. So that's the flow of our transaction. Okay? Now let's begin. The moment you and I decided to join with us here in the business, everybody, as in everybody begins as a property liaison specialist. Your rate will be at 2.5%. For the purposes of computation, para mas madali po nating maintindihan, sabihin na lang po natin nakabenta po kayo ng 1 million worth of properties. So 1 million times 2.5%, your gross income will be at 25,000 pesos. Now, wala pong magic sa bentahan po. Ang bentahan po, sipag lang po yan eh. Kung makabenta po kayo ng 2 million, that's 50,000. So 3 million, that's 75,000. Kung 4 million, that's 100,000. So the more sale you have, the bigger income you are going to get. Diba? Again, the more sales you have, the bigger income that you're going to get. But again, as what I have told you before we started, we don't want you to stay just an agent, but rather we want you to become an entrepreneur, a negosyante. And the only way for you to do that is when you are going to build your team. You're going to build your team by recruiting people into the business. With that, you have the chance to become a sales supervisor. Okay? And when you become a supervisor, your rate now will become 3%. And your potential income will now be at 75,000 pesos for every 1 million sale. So, 1 million lang? Ba't ganun kalaki agad? Okay? So, the question is, paano ba maging isang supervisor? Ito po yung gagawin po natin. You begin with recruiting people into the business. So, ibig sabihin, lahat po tayo dito ngayon, lahat po tayo na nakikinig ngayon, the moment you want to start a business here in the PPI, dalawang bagay po ang gagawin po ninyo. Magbenta po kayo and at the same time, you are going to invite your friends, relative, and many more to join with you in the business. In short, magre-recruit po kayo. The second one is you hit a group sale of 10 million pesos. When you hit the 10 million pesos, kwalipikado na po kayo magiging isang supervisor. After the 10 million, you are now entitled to a leverage income of 0.5%. Okay? Now, saan po ba galing yan? Galing po yan sa difference ng 3% at saka 2.5% from your supervisor and the PLS. Yang 0.5% na yan, that is equivalent to 5,000 pesos for every 1 million sale. So, ibig sabihin guys, ito listen here carefully. Pag ikaw ay isang supervisor na,
every time na meron kang downline at yung downline mo ay makabenta kahit 1,000,000, ikaw ay meron kang 5,000. So kung marami kang downline, ibig sabihin marami kang 5,000 pesos na matatanggap. So ang gagawin mo para lumaki yung income mo, damihan mo ang magiging downline mo para marami ang potential na magbigay sa iyo ng 5,000 pesos. Diba? Para marami po, no, marami pong magbigay sa iyo ng 5,000 pesos. Okay? So, diyan ko po dinerive ang computation na 75,000 pesos when you become a supervisor. Now, the next level is becoming a sales manager. When you become a sales manager, your rate this time will now be at 3.5%. And your potential income will now be at 235,000 pesos monthly. So, Joff, paano ko ba gawin yan? Paano ba ako magiging isang sales manager? Di ba? Yun naman kadalasan yung tanong eh. Maganda nga yan, pero paano nga ba ako magiging isang sales manager? So, ito po yung gagawin po natin. You recruit as many PLS as you can. Okay? You recruit as many PLS as you can. Wala akong limit po yan. Kaya, kung paano po kayo magbenta through the social media, ganun din po kayo mag-recruit ng mga tao through the social media. Then the next step is to develop at least one supervisor sa downline mo. Madali lang po yan, mas maispatan. Kasi yung tao na yan, one thing for sure, active po yan. Patuloy pong nagre-recruit po yan. Pag yan ay nakabenta ng group sale na 10 million, supervisor na yan, check na po na yan. Okay? That will be your ticket to becoming a sales manager. Then the next step is to hit a group sale of 15 million pesos. So ito po yung diagram para makita po ninyo, ma-visualize. Sa kadami-dami ng downlines na meron po kayo, malamang meron pong isa po dyan na potential magiging isang supervisor. Alalayan nyo, suportahan nyo, turuan nyo po, no? Para magiging mas madali po ang pag-akyat niya bilang isang sales supervisor. Yung nakikita nyo po na SS po dyan, yan po yan. Now, on the right side, itong mga bilog-bilog na iba't ibang kulay, yan po ay yung nagre-represent sa mga property liaison specialist. Now, dyan po kayo mag-build ng 15 million group sales. Now, ito po yung sikreto ng 15 million. Ang kailangan nyo lang po dyan, 15 people selling 1 million each. Di ba? Pag meron po kayong 15 people at nagbebenta po ng tig-1 million yan, ang total pa rin yan ay magkano? 15 million pa rin. So, ibig sabihin, mas madali po kayong umangat at magiging stable pa yung income mo pag ginawa mo na ganyan po. Okay? Magiging stable po yung income nyo kasi marami ang tao. Alam nyo po guys, pag the more people you have, the more stable your income will be. Pag wala po kayong tao, hindi po stable ang income nyo. Maniwala po kayo, marami na po akong nakita dito. Okay? So, what will happen? You are going to enjoy a leverage income of 1% na. Ayan, malaki na, no? So, ano ba yan? Okay, ito. Pag ikaw ay isang manager na, tapos may bagong recruit ka na PLS, pag nakabenta po yan, may 10,000 pesos ka for every 1 million. Akalain mo, pag ikaw ay isang manager, tapos may downline ka dyan, nakabenta ng 1 million na bahay, 10,000 ang mapapasa sa'yo. Eh what if dalawa yan, di 20,000? What if tatlo yan, di 30,000? What if apat yan, di 40,000? So ganun po yan. So ano naman po yung mangyayari, Joff, doon sa grupo ko na nagiging sales supervisor? Alam niyo po, yung grupo mo na merong kang sales supervisor, meron kang tigpa 5,000 dyan for every 1 million sale. So kahit gaano kalaki ang grupo ng supervisor mo na yan, eh meron kang tigpa 5,000 po dyan. So in short, ganito lang po guys, no?
The way to increase your income is to increase the number of people under your team. Marami ho ang project na pwedeng ibenta sa labas. Marami po ang project every now and then. Hindi po tayo nagkulang ng project. In fact, sa sobrang dami ng project, hindi po kaya ng mga sellers na meron po tayo ngayon na ibenta ito lahat. So, ganun po kaganda yung opportunity. Kaya, samantalahin nyo po guys. No? Samantalahin nyo. Wag nyo pong sayangin ito. Okay? Next. The next stage is becoming a sales consultant. When you become a sales consultant, your rate will now be at 4% and your potential income will now be 500,000 pesos. Akalain nyo po guys the day that you started to join with us here until the day you reach the level of sales consultant, wala ho kayong pinalabas na pera. And in fact, marami po sa mga kababayan po natin nagjo-join ng mga network marketing business, nagpapalabas po sila ng libo-libo na pera na hindi man lang ibalik sa kanila. Ito na po yung pagkakataon na yung mga sugatan nyo po na mga kaibigan na pumapasok sa kung ano-anong network marketing, dito na po, bitbitin nyo po dito sila sa real estate kasi wala pong talo dito, wala pong ipapalabas na pera, bagkus malaki pa ang potential na pwede nilang kitain dito. Okay? So, paano ba maging isang sales consultant? Again, balikan pa rin natin. Magre-recruit pa rin. Wala hong ibang paraan dito. Mag-build ka lang ng mag-build. Yung mga ibebenta natin ay nako, napakarami po. Oh, sorry. Hindi po natin kayang ubusin. Then you develop supervisors and managers under your team. Then come up with a group transaction of 20 million. Ito po yung magiging diagram. It's more or less the same as that of manager. Ang kailangan mo lang dito ngayon ay dalawa na. Hindi lang SS, kundi SS at SM. Supervisor at sales manager po yan eh. So napaka-stable yung network mo, napaka-stable yung income mo dyan. On the right side, yung mga bilog-bilog na iba't ibang kulay, dyan po kayo magbuo ng 20 million group sales. Again, wag po kayong matakot sa 20 million kasi ang katapat ng 20 million ay 20 people. Pag meron po kayong 20 people, magbenta po yan na tigwa 1 million each, may 20 million na po kayo. Pag nakuha nyo po yan, magle-leverage income na po kayo ng 1.5%. Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay isang consultant na, pag meron kang recruit, pag nakabenta yan ng 1 million, ang kikitain mo dyan hindi lang 5,000, hindi lang 10,000, kung hindi ang kikitain mo dyan ay 15,000 pesos for every 1 million pesos, 1 million sale. So ibig sabihin, pag nakabenta yan ng 2 million, 30,000 sa'yo. Pag nakabenta yan ng 3 million, 45,000 sa'yo. Oh, sorry. Ganun po kalaki yung potential income na meron po tayo dito sa negosyo natin. Okay? Then, so on and so forth, dun sa supervisor group mo, may 10,000 ka. Sa manager group mo, may 5,000 pesos ka. Don't you worry kung hindi nyo masyadong nakuha at first itong presentation na to because anyway, pabalik-balik naman to. You can always join again. Sorry. In fact, we encourage you to join again. Or you can ask a copy from your upline para ito po yung mapag-aralan nyo at meron po kayong kopya at kung meron po kayong recruitin, ay meron po kayong guide kung paano nyo i-present yung business. Okay? So, dyan ko po dinerive ang kalahating milyon na kitaan po. Okay? So, that's it. I'm done with our business presentation. Napakasimple lang po, napakadali ang negosyo natin. So, if you're decided to join with us here in the business, what you're going to do is prepare the requirements. Ang kailangan lang po natin dito, isang valid ID lang po at saka of course, yung resume or biodata. Coordinate with your upline or the person who invited you. Ito lang po yung kailangan natin na requirements. Okay? Then after po, masubmit po ang requirement na po na yan, humingi po kayo ng link
mula po sa person na nag-invite po sa inyo para po kayo ay makapag-register. Online po ang registration po natin dito. After po kayo makapag-register, you can begin selling and you can begin recruiting. Okay? Ayan po guys, nakalagay po dyan, no membership fee. Wala ho kayong babayaran mga kapatid. Kahit piso ho, wala ho. Okay? So what will you do kung meron na po kayong referral link? Magkakaroon po kayo ng official dashboard. Bawat member ng DPPI ay meron pong official dashboard. So, ito po sa dashboard, pag meron na po kayong account, of course, mag-account login po kayo. Pero kung wala pa po kayong account, agent registration po ang i-click po ninyo. After po kayo makapag-register, pwede po kayong mag-login. Pag nag-login na po kayo, pagpasok nyo po sa dashboard ay meron po kayong makita na pangalan nyo po, tapos sa baba po niyan ay may referral link. Ayan, yung nakalagay star. So, yung referral link na yan, yan ang gagamitin mo kung ikaw this time ay meron kang recruit na gustong sumali. Okay? Ito si may tanong. Ask ko lang po sir, as agent, may ID po ba kami na galing? Yes, you can ask your upline ma'am to process your ID, no? After the registration of the dashboard. Ito po yung uunahin mo ma'am, no? Ang pag-register po sa dashboard kasi ito po yung business dashboard po natin. Dito po ilalagay kung sino po yung mga downlines po ninyo po, dito po makikita. At kung eventually kayo po ay may mga benta po, dito rin po ninyo makikita. Okay? So, after ng pag-process ng dashboard, you can also process your ID, which is you need to process your ID just as your upline para po sa pag-process. Okay? Now, balikan natin po yung dashboard, no? Ang referral link po nasa pagpasok niyo po 'yan nasa baba po ng pangalan niyo. Pag meron na po kayong sarili ninyong recruit, ito po yung ibibigay ninyo. Hindi niyo po gagamitin yung link ng upline po ninyo, kundi yung sarili niyo pong link ang gagamitin niyo po para mag-register yung re-recruitin niyo po. After of course na makarinig po ng seminar. Okay? So, importante lang po na please remember your username and your password. Kasi may mga corresponding fees po tayo pag meron po tayong corrections in any of these, no? So kaya do this once and do it right, and please don't forget, write it down. Okay? Username and password po. So pag gumawa po kayo ng account dito po sa atin, mag-ready po kayo ng active email po ninyo, active number para po just in case pwede po kayo ditong mag-request password if in case nakalimutan nyo, may ipapadala na OTP mula pa doon sa mga active email or numbers po ninyo. Okay? So that's it. No? That's it, no? That ends my presentation for tonight. So meron pa bang ibang question dito maliban dito kay Miss Mule? Yun po yun, Miss, no? Miss Mule Basanyes. There is an ID. Just refer to the upline na nag-recruit po sa inyo para ma-i-process po yung ID po ninyo dito po sa opisina po natin. Okay? Any more? Any more questions? You're welcome, Ma'am Teresita. Any more questions po? Baba ko muna itong para tayo face to face. Ayan, okay. Now, Good evening, sir. Sige po ma'am, may question po ba ma'am? Wala na po, sir. Wala na. Now, ito lang po guys, no? Ito lang yung last
last piece, last word of advice, no, bago po tayo magbabay. Itong opportunity na narinig po ninyo ay equal opportunity po to. Wala po tayong hiningi na pera, wala po tayong hiningi na bayad, wala ho, no, everything is totally for free. Pero para po tumakbo ang negosyo na to, kailangan po ninyo yung pinakagasolina po nito, yung pangarap po ninyo. Wala hong ibang pamamaraan para maabot po natin yung mga gusto po natin sa buhay kung hindi panatiliin pong buhay ang pangarap na meron po tayo. Alam niyo po ba, we just recently came from Bohol and we held our summit there. Kasi every year meron po tayong tinatawag na summit. It's an assembly of all our members. And next year po, ang summit po natin ay nasa Bacolod City po. Ang summit po is a life-changing event na nais ko po kayong iimbitahan, no? Ito lang po yung guys, no? Keep that dream alive. Ito may tanong si Jomar Brick. May connection po ba kayo sa Cebu Landmaster Project? Yes. Jomar, for information, we are accredited 100% of all projects nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, kasali po yung sinasabi mo na Cebu Landmaster. So lahat ng project, by the way, Jomar, where are you from? Si Jomar, taga saan ba? Cebu. Lahat ng project na nakikita mo sa Cebu, Jomar, pwede kang magbenta. Accredited po tayo dyan. 101%. No? 101%. Luzon, pwede. 101%. Punta ka ng Mindanao, pwede. Other parts of the Visayas, Bacolod, Dumaguete, Bohol, Ormoc, saan pa ba? Iloilo, pwede. May project po kami sa Cebu Landmasters residential building. Are you in a construction, Jomar? Are you You can sell that. You can sell any project na nakikita nyo in whole of Cebu, you can sell it actually. So yun lang po guys, no? You keep that dream alive. Last summit, we were recognizing one of our top consultant, and that is Miss Noveline Alcober. And you know what? Miss Noveline reached a sale of 405 million in 1 year. Can you imagine that? 405 million sale in 1 year. Probably magtatanong ka sa akin, paano ba ginawa yan? Well, the only way to do that is to build your team. Just to build your team. Jomar, you just attend trainings and seminars para doon sa training, you will be taught on how to sell. No, you're going to taught on how to sell the project. So refer your upline, ask your upline, how are you going to attend the trainings? There are available trainings that will be posted in your group chats. No? So meron po tayong mga ano po dyan. Meron po tayong mga scheduled na mga training wherein you will be guided on how are you going to sell those projects. Okay? So kung wala na po tayong mga questions, no, it's 10 minutes more. It's 10 minutes to go before the hour of 9. So tamang-tama lang po, no? So maraming salamat po for joining with me. Bukas po sa opisina at 1 PM meron po tayong recruitment seminar. Hakutin niyo po yung mga prospect recruit niyo po, dalhin niyo po doon. Ise-seminar po natin. Pag nag-join na po yan sila, that will be part of your team. So tomorrow we will be joined and we will be
handled by Miss Queenie Lin Duhay Longsod, no? And congratulations, Queenie, for a sale of house, no, from Sunbury Homes. That was quite an amount, no? 4 million plus. So, hakutin niyo po lahat ng mga kaibigan niyo, kasama niyo, ka-churchmate niyo. May seminar po tayo and Queenie will be joining with us tomorrow for the presentation. So, thank you and God bless you all. Bye-bye.